Finally, na-meet ko na guys ang SB19 sa personal. Yes, dito sa Taiwan. Nagpunta sila dito. Hindi namin in-expect lahat. As in, walang may idea na pupunta sila dito sa Taiwan. As in, gulatan era. Alam nyo naman, panapan ako ng SB19. Lalong-lalo na si Pablo. Ayun nga. Tapos nung nalaman namin na nandito ang SB19 kasi may nag-post nga na nakita sila sa airport. Tapos, ay! My God, nagulantang ang buong 18 ng Taiwan. Pagdating ko doon sa venue, syempre wala akong kasama kasi nga mag-isa akong pumunta. Medyo natatakot niya ako kasi baka maliit na ako kasi nga anong oras na ako nakarating. Hala, pagdating ko talaga sa venue, mga besh, sobrang daming tao. Sabi ko, anong meron? Parang concert dito. Tapos, nandun sila sa Cape. Talaga, sabi ko, hala, dami. Yung inaakala namin ay ilan lang kami dito na 18 Taiwan. Hala, may mga silent supporters pala, guys. At ang nakakatuwa pa doon, nung event na yun, may mga casual, may mga Taiwanese people na naku-curious, nagtatanong sino daw yung artist na dadating. Tapos, syempre, kami naman pakilala sa SB19 po, P-pop idol, ganyan-ganyan. Tapos, tinatanong. Tapos, yung iba nag-wait na rin. Tapos, nung ayun na nga, oh my God, wait. Ay, OA na kung OA. Eh, talaga naman, pag nakita mo ang SB19. So, ayun na nga, guys, eh, di nag-aantay-antay kami. So, ang daming tao. So, may dumating na bus. May dumating na bus. At syempre, alam na namin na SB19 yun. Tapos ayun na nga, lumabas na yung stop ng Onesie, and everyone got excited. Tapos may mga napapatili na. Andyan yung bus, tapos papasok sila dito. Yung mga 18 nandito. Pumesto talaga ako guys dito sa may gilid kasi gusto ko talaga abangan si Pablo. Gusto ko talaga abangan si Pablo guys. Tapos sabi ko, wala na akong pakialam kung hindi ko makamayan yung the rest member. Basta si Pablo yung goal ko guys. Madampian ko man lang yung kamay niya. Tapos matitigan ko yung mukha niya. Tapos lumabas ko si Kuya Yani. Hindi, syempre alam na namin na kasunod na yung SB19. Tapos ayun na, lumabas na yung SB19. Lumabas na guys yung SB19. Ayan, sobrang ay nakita niyo ako dito sa may gilid. Talagang inabangan ko si Pablo. Tapos pagkakita ko kay Estelle, sabi ko, Apucha, ang gwapo ni Estelle. Sino nagsasabing pangit si Estelle? Ha? Pwede nang manapak ng basher. Ang gwapo niya. Tapos, ang sarap gumusa. Gwapo niya talaga. Tapos ay, nakita ko si Ken. Parang mannequin si Ken. Tapos si Justin, baby na parang Korean talaga yung look niya. Tapos si Josh, ang astig. Ang gwapo ni Josh. Tapos, syempre, hindi pwedeng magpahuli ang aking amo pagkakita ko kay Pablo. Oh my God! Si Pablo! Kumo talaga! Talagang ang lapit! Parang, ang lapit. Sabi ko sa kanya, hi Pao! Tapos, nag-hi back siya. Tapos, ay, nakamayan ko siya! Oh my goodness! Yung mukha niya napakaliit. Tapos, yung ilong, gusto ko sa kanya yung mata. Pag tumingin siya, hi po! Ay! My goodness, talagang kinikilig ako ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yung moment na yun. Tapos, ang sarap nilang pagmasdan. Ngayon, nagigets ko na kung bakit ang daming nababaliw sa kanila na, alam niyo yun na parang, especially kapag bago kayo, tapos hindi nyo pa sila nakikita sa personal, masasabi nyo talaga na, naku, hindi ko naman hangay, mas magalit pa dyan yung mga K-pop, ganyan. Pero, I dare you, kapag nakita mo ang SB19, talagang mapapa-down ka talaga kasi talagang ang gwapo nila, tapos ang babait, napaka-entertaining sa fans nila na kung tutuusin yung pagpunta nila doon is talagang parang may meeting lang yata sila ginawa. Hindi ko alam kung ano yun Wag nyo akong tanungin kung ano yun, pero possible yata na magka-concert sila dito. Promise na kapag talaga nag-concert sila dito, kahit gaano kamahal ang VIP, go ako. Talagang hindi ako papahuli para sa akin amo, Pablo. And of course, kahit may pasok ako, absent talaga ako. Tapos ayun na nga, nung pauwi na sila, kasi ilang minuto na lang, syempre, magbababay na sila sa fans, lumapit na sila sa amin. Ayan, lumapit na, nag-sign na sila, nagpa-picture na sila, nag-check hands na sila. Si Pablo! My goodness! Thank you po.
Mga besh, talagang kilig na kilig ako kasi napaka-bait niya. Tapos alam nyo, lahat sila kapag kinausap nyo, lagi silang merong thank you po sa dulo. Ganun. Makikita mo talaga sa galaw nila, sa pananalita nila, yung pagmamahal nila dun sa 18. Tapos yung pag-appreciate nila dun sa mga fans nila. Kasi ako guys personally, talagang nung nasa Pinas ako, talagang mahilig ako mag-attend sa mga ganyan, sa mga artist, kasi idol na idol ko dati yung JD, ganyan-ganyan. Hindi mo masasabi na yung artist is laging may time sila na, lalo na pag busy, yung magbibigay ng attention sa fans, ganyan. Tapos sobrang limited talaga ng chance na mahawakan mo man lang sila. Pero yung SB19, grabe sila, mag-fan service. Lalo na si Estelle. Napaka-jolly ni Estelle. Siguro kung wala si Pablo, ang magiging bias ko si Estelle. Si Ken, ang masasabi ko kay Ken is nonchalant. Pero grabe, yung mukha ni Ken, parang manikit. Tapos yung kulay niya, talagang moreno mula ulo hanggang paa. Yung plain, yung parang straight talaga yung kulay niya. Tapos si Justin, ang hinhin na parang laging baby talk na parang, hello po. Yung... Tapos si Joss naman parang tropa mo lang. Si Josh, hi Joss. Ang gwapo. Tapos si Pablo, hindi ko talaga makakalimutan yung nagpapasign ako kay Pablo. Wala akong dalang pen. Tapos sabi niya sa akin, walang pen. Sabi niya sa akin, walang pen. Tapos yung expression niya, sabi niya, parang gumanon siya. Meron nga ako nakitang video na na-captured yung mukha na yun. Alam ko talaga, tanda ko na ako yung ginano na ni Pablo. Kasi nga, nagpapasign ako, inabot ko sa kanya yung phone ko. Wala akong dalang pen. Ang ginawa ko, hinila ko yung pen ng isa kong kasama doon. Hindi ko alam kung sino yun. Basta naghila na lang ako, tapos pinasign ko kay Pablo. Kasi, hoy, sayang yan, chance na yun. So, si Estelle at saka si Pablo, nakasign doon sa aking phone. Yung tatlo, hindi nakasign kasi nandun siya sa gilid. Tapos talagang inabangan ko talaga si Pablo sa palabas kasi nga gusto ko makapagpa-video sa kanya na close kaming dalawa. Kasi anong ganap? Kaya ayun guys, kung ikaw hindi mo pa nakikita ang SB19 at inaantay mo yan, mag-manifest ka lang, it will happen. And I can assure you na kapag nakita mo ang SB19 in person, mapapawaw ka na lang talaga. Sobrang hindi ka magsisisi na hinahanga mo yung tamang grupo kasi sobrang babait nila. Tsaka marami talaga nagsasabi na sobrang down to earth ng mga SB19, walang kayabangan sa katawan. Talagang so, ayun, sobrang happy ko kasi napagbigyan ni Lord ang aking pagiging fangirl. Tapos, sana naman makita ko silang mag-perform ng live. Kasi talagang lahat kami dito nag-aantay doon. Walang masamaan, walang imposible. Lahat mangyayari kapag naniwala. So, ayun lang guys. I just wanna share my experience meeting SB19. Sobrang, Pablo! So, yun lang.